Hello guys, hello viewers, hello everywhere. Cheers. So mga guys, this is it na talaga mga guys. It's first day of school ko na. Diyos ko Lord, kinakabahan talaga ako mga may guys. Hindi ako nakatulog kagabi kasi baka mamaya malate ako, no? So hindi talaga ako nakatulog mga may guys. So ang start ng school ko is 9:30. So ang sinakyan ko na bus mga may guys is 7:50 kasi yung next na bus is 9:40 na. So malilate na ako mga may guys kaya 7:50 na ang sinakyan ko. So nandito ako ngayon sa malapit lang sa school, no? Kaso wala pang nagbukas ng mga cafeteria, kung ano-ano kasi alas 8 pa, no? So tignan niyo mga may guys, so wala namang tao yan. Yan, walang tao. So disisit pansit na nga guys. First day of school ko na kinakabahan ako, hindi ko maintindihan nararamdaman ko, mura kong kalibangon kaihion. Basta mura gagilok akong tiyan. mura jud laing kay mga may guys, oy. Sana nga pinag-ano ko nga, i-wish ko nga na sana kahit may isang Pinay man lang na makasama ko kasi I know ibang lahi ang makakasama ko kasi nga 'di ba language nila ang pinag-aaralan. So hindi taga rito talaga yung mga nag-aaral. So sana may isa man lang Pinay para may makasundo ako, 'di ba? So ngayon nandito lang ako nag-waiting. Malapit lang din to sa school ko. So ito yung pinakang center ng kanilang town, no? City, small town, no? So, ayan, disisit pansit na talaga mga may guys. Diyos ko Lord. Oh my goodness. Tapos ang lamig-lamig pa dito sa labas mga may guys kasi nga ngayon is 15 degrees Celsius, no? So malamig. Tapos mawindi pa. So guys, ito na talaga. Woohoo. Tapos inusarap ako dito mga may guys, oh. Ayan, wala mo lang katao-tao. Tapos maya-maya mga 9, maglalakad na ako papuntang school, baka open na. Kasi ang school, hindi talaga daw yan nag-o-open hanggat hindi time. No? So, nandito lang ako sa labas kasi nga, wala din namang open na mga cafeteria. Grocery meron, pero malayo-layo man dito banda. No? Malayo-layo, pagod na rin ako maglakad-lakad, no? So, dito lang ako sa labas. So, kahit mainit-init siya, malamig pa din, no? Kasi mahangin. Tapos, ano na talaga, no? Nang nagparamdam na talaga si winter. No? Winter na talaga mga may guys. So today is Monday, August 26, first day of my class, no? Sa aking language. So sana magiging okay lang ang lahat, no? Mga guys. So see you later sa school. Sana makapag-vlog ako doon at hindi ako mahiya, no? Hello mga may guys. Oh my God, nandito talaga ako mga may guys. Nandito na ako sa school. So ayan, ako lang mag-isa mga may guys. Wala pa yung mga classmate ko. So yan yung room namin, room number 4. Oh my God, ako talaga ang nauna dito mga may guys. Kasi nga maaga ako. So ayun, pagkadating nilang lahat mga may guys, hindi agad kami nagaklase. Naikot pa kami sa kung saan-saan mga guys. Tinuturo sa amin kung saan yung CR, saan yung principal's office, kung anong area ito. So ayan, nagyayaw si teacher. Hindi ko alam kung anong pinagyayaw-yaw, no? Animal, gining di ta kabalo mo finish, no? Na-finish talaga ang sinasalita nila mga my guys. Oh my God. So hello mga guys. Dumating na ako galing sa school mga guys. And nakaligo na rin ako kasi mainit. Nainitan ako. So guys, ikikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin first day of school. Woo! So, alam niyo ba guys? Siyempre, hindi niyo alam. Kaya nga ikikwento ko eh. Kumain pala ako ng apple. So, ikukwento ko sa inyo mga guys kung ano nangyari sa akin sa first day of school ko. So, ito na nga mga guys. Sobrang na-shock ako mga guys sa nangyari talaga, no? Dahil pagdating ko sa school, nag-expect talaga ako na magsasalita ng English. Pero hindi pala mga my guys. Finish ang sinasalita ng teacher. So, syempre, ako, zero learning ako sa Finnish. So, hindi ko talaga naintindihan yung mga sinasabi ng teacher, mga my guys. So, ang ginawa ko, tando-tando na lang yung taon ko. Oo, nagyango-yango na lang po taon ko para ingon nga nakasabot ko. Pero wag ko nakasabot mga my guys. Grabe, hindi ko naintindihan. Parang nagkulupot yung mga words sa ulo ko. Tapos parang lumilipad lang lumalabas lang sa tainga kung saan parang lumilipad lang yung mga salita, mga my guys. Ang hirap ng salita nila, mga my guys. Uy, grabe talaga yung salita nila, mga my guys. So, parang feel ko ito na ata ang pinakamahirap na language sa buong mundo. Promise. Parang bata ba na nag-practice pa lang ng salita? Grabe talaga mga my guys. Sobrang napaka-struggle yung language nila dito sa Finland mga my guys. Sobrang na-stress ako. Natatawa ako sa sarili ko kasi para akong tanga doon. Nagnganga ako.
Pero nung in-interview ako, nalaman ng teacher na 7 months pa lang ako dito at saka zero learning ako sa language nila. So, trinay niya mag-English mga may guys para maintindihan ko kung ano pinag-usapan nila. Kasi yung ibang mga kaklase ko, ano sila may ano na sila may kunti na silang alam kasi pabalik-balik na lang sila sa school. Oo, kasi ang mga ano dito yung mga Ukrainian, ako lang isa Pilipina tapos mostly Ukrainian, tapos isang Australian at saka isang Thai. So, ako lang talaga isa Pilipina mga may guys. So, wini-wish ko na sana mayroon pero wala eh. So, wala tayong magagawa. So, nung nalaman ng teacher na zero talaga ako sa Finnish, yung wala akong alam, trinay niya mag-English mga may guys. Actually, yung mga teacher dito or doktor, siguro hindi nila pinag-aaralan yung ano, kasi kailang naka-encounter na ako mga may guys ng, kunyari, nung nag-appointment din ako sa doktor. Ultimong doktor, hindi ba marunong mag-English mga may guys? Hindi ko alam kung pinag-aaralan nila yan dito. Hirapan silang salita ng English. Pati teacher, hirapan magsalita ng English. Kaya as long as kaya niya magsalita ng English, tinutulungan niya ako. Parang pinapaliwanag niya sa akin na ito yung pinag-usapan nila. Kasi yung iba, may idea na sa Finnish eh. Kasi nga, parang pabalik-balik na lang sila sa school. Hindi talaga nila tinapos. Kasi yung iba, yung sitwasyon ng iba, pag nag-aaral sila ng mga 2 to 3 months, tapos mag-stop sila kasi nakahanap ng trabaho, yung mga ganyan. Kaya meron na silang kahit kunting alam, kaya medyo naintindihan nila. Ako talaga wala. So naganga talaga ako mga may guys. So buti na lang talaga ang bait ng teacher. No, mabait ang teacher, laging nakangiti. No, so sobrang natatawa talaga ako dun sa ano nila mga may guys, yung ABCD, yung alphabet ba? Kasi iba-iba talaga sa Pilipinas mga may guys. Promise. Yung, di ba sa atin, ABCD, ABCD, E, F, G, H, I, J. Mga ganyan. Sa kanila hindi. Ba, ganyan. Parang ang lambot. Tapos nung nag-try na kami lahat, pinipigilan ko talaga yung tawa ko mga may guys kasi grabe talaga ako, sobrang tawang-tawa na talaga ako. Then, ba, sa, da, e, af. Ang F nila mga may guys, af. Oh. Tapos ang G nila, G. Tapos yung J, ye. Tapos yung Y nila mga may guys, ay naku, ang hirap i-salita mga may guys. Sobrang hirap. Tapos yung K nila, ko. Yung H, ho. Oh my God, yung I, I. Tapos yung U, U. Tapos yung ano naman nila, yung Z, sita, sita. Oo. Pero ang pinakahirap talagang i-salita sa kanila, yung hindi ko talaga ma-gets. Yung A na may dot, 2 dot, at saka yung O na may 2 dot. Oh, ang hirap isalita mga may guys, hindi ko talaga malito. Parang, yung mga ganun na ginawa. Sobrang hirapan talaga ako mga may guys. Grabe yung struggle ko talaga sa, sus, kung hindi pa lang kailangan. Ay nako, nag-stop na ako mga may guys. Kaso lang, sobrang kailangan dahil pag nag-a-apply ka ng trabaho, isa yan sa mga hinahanap. Kasi ngayon, bihira ka na lang matanggap pag wala kang knowledge sa Finnish language mga may guys. Kaya talagang, tiisin ko tong hanggang 9 months. 9 months lang yan ng learning Finnish language eh. 9 months lang. So I hope na patagal ng patagal, matuto ako kasi parang feel ko parang hindi ako matuto. Grabe, parang ano, yung dila ko parang nababali na ba sa kaka-pronounce ng mga words nila. Sobrang kahirap-hirap talaga mga may guys. No? So, hindi ko talaga in-expect na first day of school, ganun ang mangyari, na para akong nagnganga, na para akong tanga. Kawawa naman ako, Cherise. No? So, yun lang mga guys. Yun lang yung nangyari sa akin today sa aking first day of school. Sobrang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Pero syempre, kailangan lakasan yung loob. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag nasa ibang bansa ka, pag nag-umpisa ka ng kahit sa trabaho o kaya sa pag-aaral, gano'n talaga ang mararamdaman eh. Kasi nga, hindi natin alam. So, yun guys. Hello guys! Hello viewers! Hello everywhere! Chares! So guys, second day of school ko ngayon. Nagpaalam ako sa teacher mga may guys na may appointment ako today. So, naglalakad ako ngayon papunta sa hospital, sa dentist kasi mga 30 minutes lang ang lakad mula doon sa school ko at saka sa hospital. So, nagpaalam ako sa teacher na kung pwede, pupuntahan ko yung appointment ko. So, umalis ako doon 12. Tapos alas 10:30 pasapon matapos ang klase.
Pero umalis lang talaga ako. Buti na lang mabait talaga yung teacher mga may guys. So ngayon malapit na ako sa hospital. So mamaya pag uwi, may magsusundo sa akin yung kapatid ng yung asawa ng kapatid ni Heki. So yun guys, dumating na ako sa kalakad. 30 minutes. So ayan na yung hospital nila. Hik Hus Sairala. 5 minutes na lang mga may guys. Oras na sa aking dentist. So ito yung hospital nila dito mga may guys. Kapagod. Sabi dun sa map 30 minutes lang daw, pero hindi man. Kiatay. So pasok na tayo mga may guys. Dito yun. Parang naiba yung ano, yung pintuan. Ito ba yun? Ito nga yun. Kitos. Ito yun guys. So ako lang mag-isa. Sana all. So tamang-tama talaga ang dating ko. So nung grocery ako mga may guys, para pagdating ko sa bahay may kakainin ako. Habang nag-aantay ako sa kapatid ng sa kapatid ni Heiki para magsundo sa akin. So nang grocery muna ako para hindi ako maboring. So natapos na ako dun sa dentist mga my guys. So successful naman. So inayos lang yung ano ko, yung nag-crack ng ngipon. No? Kasi nakakain ako ng matigas. Nakain ko yung matigas ni Uncle. Kaya nag-crack ang ngipin ko. Chares. Joke lang oy. Joke lang mga guys ha. So, ayan mga may guys, sobrang happy ko sa sarili ko mga may guys kasi sa 7 months ko dito sa Finland, unti-unti na akong natuto mga may guys. Marunong na ako mag-grocery mag-isa, marunong na ako pumunta sa hospital mag-isa, marunong na ako mag-bus mag-isa. So, unti-unti ko nang nakabisado mga may guys itong hometown ng asawa ko mga may guys. Hindi na ako natatakot ganun. So, super happy lang ako mga may guys kasi parang ano na ako sa sarili ko, yung responsible ba, ganun. So, ayan, magbabayad na tayo. For the go. Hello mga guys! So, kamusta kayo? So, pangatlong araw ko ngayon sa school mga may guys. Guess what? Kung ano nangyari sa akin today. So, kakarating ko lang galing sa school. And, nagalit asawa ko mga may guys. Kasi sumama ako sa ibang lalaki. Chares! Joke lang mga may guys ha. Joke lang. Joke na joke lang. Chares. Ganito kasi nangyari mga may guys, no? Before pa ang school, pinag-usapan na kasi namin ng asawa ko mga may guys na pag nag-start yung school ko, maghanap ako ng yung maghanap daw ako ng classmate ko na same lang kami ng area na tinitirahan, like sa amin, sa location namin. Baka daw makahanap ako ng classmate na taga rito lang din sa amin. So, lalo na pag may sasakyan. So, kakausapin ko daw kasi sobrang mahirap kasi mga may guys dito pag winter. No, sobrang kapal ng snow, tapos mag-antay ka ng bus, tapos pagdating pa sa bus station, lalakarin mo pa ng mga 5 minutes or 10 minutes makarating sa school, ganun. So, nag-alala yung asawa ko mga may guys. So, pinag-usapan namin na mag-start ang school, sana makahanap daw ako ng yung makirides lang ba, pero magbabayad ako. Ganun, magbabayad kami. So, especially winter. So, kahapon, nakita kasi ako ng teacher ko mga may guys na sobrang aga ko sa school. Alas 7:30, 7:50 kasi yung bus dadaan dito at yun ang binook ko kasi ang susunod niya na bus is 9:40 na. So 9:30 ang class ko, so sobrang maliliit na ako kung 9:40 ang sasakyan ko. So 7:50 ako sasakay, tapos pagdating ko doon is mag-ano lang ako, may groceryhan doon na open na, so may mga upuan doon, so uupo lang ako pagdating doon, mag-study-study, ganun, titingin-tingin sa books para ma-familiar ko yung mga kung ano yung mga salita nila, no? So, nakita ako ng teacher mga may guys, tinawag niya ako. Sobrang bait kasi ng teacher ko eh. Tapos parang interesado siya sa akin. At saka lagi siya nakasmile. Sabi niya, oh, Jera, come here, we go to school na. You ride with me. Ganun. So, may binila pala siya doon sa loob ng store. Tapos, may sasakyan siyang dala syempre. Tapos, nung sumakay na ako sa sasakyan niya, so nag-usap-usap kami, ganito, ganyan. So, bakit ko daw, ang aga ko daw, sabi ko, 7:50 kasi dadaan ng bus. Tapos, 9
9:40 na ang kasunod. So, kung 9:40 pa ako, ma'am, malilate na ako, kaya maaga ako dito. Tapos, nag-i-stay lang ako dito. Talagang sa loob ako nag-i-stay sa loob ako ng supermarket nag-i-stay mga my guys, kasi may upuan doon. At saka malamig kasi sa labas, kaya pumasok ako doon, kaya nakita niya ako. So, nung nalaman niya yun, na ako lang mag-isa sa bahay, every weekends lang umuwi yung asawa ko, tapos, nagbabas lang ako, tapos sobrang aga ko pagdating sa school, paano na daw pag sa winter, sobrang lamig. So, nung in-interview na kami isa-isa, kasi may interview kami isa-isa mga may guys niya, finish ang words. So, talagang tinatry kami kung may alam kami sa finish. So, nung nalaman niya na may kapareho ako ng location at may sasakyan, ayun, sinabi niya. Kaso lang, lalaki nga yung yung may sasakyan. Tapos, may mga kapareho pa rin ako na, ano din ako, may kapareho ako ng location, sani ka barangay may tawag siguro ani ka barangay ko ba dalawang babae. So nag-usap-usap kaming apat na ganito ang gagawin natin. 9 tayo aalis sa morning kasi 9:30 ang klase, tapos 15 minutes lang ang takbo. So nag-usap-usap na kami ganyan. So naging okay na. So pag-uwi ko sa bahay, tumawag ako sa asawa ko kahapon pag-uwi ko. Sabi ko, may nakita na ako ng sasakyan, kaso nga lang lalaki. Tapos meron naman ako mga kasama, dalawang babae. So nag-usap-usap na kami na bukas yun nga alas 9 na ang yung alis namin. So sabi ko, hay, salamat, makakatulog ako ng maayos kasi nga maaga ako nagigising dahil nga 7:50 alis na ako. So yun na nga, pumayag na yung asawa ko, okay na. So, kinabukasan, nalit ako nagising mga may guys. Bulakad-kad ko. Hala, sige, dali-dali jud ko niya. Gachat ang akong asawa. So, wala ra ako pansin ang ihang chat kay partinagin akong dali-dali na jud kay syempre mag-abang kami diyan sa area na pinag-usapan namin. Tapos ayun na nga, nakarating na ako sa area na pinag-usapan namin kung saan kami magkita-kita. Hala, ako naman usa mga may guys. Wala man na dalawang babae. So, no choice ako. Talagang sasakay ako kasi hindi ako nakabook ng ticket sa bus. So, no choice ako. Tapos, hindi lang naman ako nag-iisip din ng masama. So, yung asawa ko, hindi ko talaga na-replyan. Ng umaga, hanggang sa short break. So, lunch break ko na siya na-replyan mga my guys dahil sa sobrang busy din pagdating ko doon sa school. May pinapasulat yung teacher sa akin. Tapos, nung nag-reply ako sa kanya, hindi siya nag-reply mga my guys. Sabi ko, nagalit siguro to kasi hindi ko siya ni-replyan. So, sabi ko, ang dami ko ng message. Tapos, sabi ko na nagalit ka ba sa akin? Tapos, ang reply lang niya, bad mood daw siya sa trabaho, ganun-ganun. Ganyan-ganyan. So, ang in-expect ko talaga is nagalit siya dahil hindi ako nag-reply. Hindi naman siya ganun, no? Hindi naman siya ganun na pag hindi ako nag-reply, naiintindihan naman niya yun. Tapos, nung nagtawagan na kami kinagabihan, doon na niya sinabi sa akin na alam mo ba, na ang araw na ito, ang pinaka-importante na mag-communicate tayo. So nag-loading ako. Bakit kaya? Mga ganyan-ganyan. Alam mo ba na bago mo lang nakilala yung tao na yun. Nung nalaman kasi na ako lang mag-isa, sobrang nag-alala siya. Natakot siya na baka kung anong mangyari sa akin, ganun-ganyan. So, na-realize ko mga may guys na mali talaga ang ginawa ko pala, na hindi ko talaga siya ni-replyan agad. Kasi wala lang sa akin yun, hindi din ako nag-iisip ng mga negative. So, nag-alala siya mga may guys nga dahil nga yung lalaki is refugees dito. Hindi taga rito, hindi taga Finland, taga ibang bansa. So, taga Russia. So, yun. Sabi ko, oo nga pala, no? Sabi ng asawa ko, kung paano ko na-kidnap daw ako, paano kung masamang tao pala yun, no? Dalawang araw ko lang nakilala. So, kahit na wala namang masama kung sasakay ako, kung nag-reply lang ako na okay ako, ganito, ganyan, nakarating na ako sa school. Kaso nga, wala nga talaga akong chat dahil sa sobrang busy ko mga may guys. So, talagang doon ko na-realize na sobrang mahal ako ng asawa ko mga my guys. Sobrang nag-alala talaga siya sa akin na baka kung ano na nangyari sa akin. Kasi nga sumakay nga ako sa hindi ko kilala. 2 araw ko palang nakilala sa school, di ba? So iniisip ko, oo nga, paano kung nakidnap nga ako? Paano kung masamang tao nga yun, no? Dinala na ako kung saan-saan, di ba? So sobrang nagsusuri talaga ako sa asawa ko na hindi na mauulit, ganito, ganyan. Na ganito ang nangyari sa araw na ito mga my guys. Pero hindi naman siya yung galit na galit talaga sa akin. Na parang nagtampo lang siya ba, na medyo nag-alala talaga siya sa akin. Siyempre may kunting galit siguro kasi nga nag-alala siya sa akin dahil ayaw niya mapahamak ako dito sa Finland, no? Inaalagaan niya ako ng mabuti dito. No, 'di ba? Nag-alala talaga siya sa akin, oras-oras daw. Iniisip niya ako kasi nga bago nga ako dito tapos baka kung ano mangyari sa akin, di ba? So, ng asawa ko mga my guys. So, yun lang ang nangyari sa araw na ito mga my guys. So, hanggang dito na lang ang aking vlog mga my guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. See you next vlog. Bye! Mwah!